Yan. Yun. Bidea! Sir Tupo, naglilinis na kami rito. Taba. Tatayuan na. Tumayo kayo. Galaw ha. Sa 11 ng Abril, mapalad ang grupo ng Bitag at Mission X. Inanyayahan kami ng PDEA sa kanilang tanggapan para sa kanilang ikakasang drug raid. Ipinakita ng PDEA ang kanilang video footage na nakuha ng kanilang hidden camera matapos mag-undercover ang isa nilang ahente sa isang drug den sa Taguig. Ano po yung bahay? Dito po. Ito po yung pangalawang pinto. Pagmasdan, labas-pasok ang mga turugista sa bahay na mag-asawang pagulayan ng Barangay Ususan sa Taguig. Langit ang tingin ng mga kabataang ito sa bahay ng mga pagulayan. One-stop shop na aliwan, aliw sa droga at aliw sa kamunduhan. Ano dito yan? Bubuhasan mo ka. Itong mga chika babes na nagkukumpul-kumpulan, akala mo'y nakatambay lang pero kabahagi ng one-stop shop. High ka na sa droga, aliw ka pa sa kamunduhan. Etong mga kulukoy, tuloy-tuloy ang kanilang paglulukot ng stick ng marijuana at nagre-repake ng sachet ng shabu para sa kanilang mga parokyano. Dahil dito, agad nagplano ang PDEA, Mission X at Bitag. Video, alam ko, pasok na sa judge for... Mabigat na para sa judge, issue na sa pinigitas na yan. Pag clear yung area, lilipat ka uli ng isang bahay uli. Yung pangatlong bahay, doon iaabot sa yung staff. Ganyan din sa Ususan. Diba? Kaya masyadong malalim sila sa drugs. Kaya magagaling yan. Hindi talaga po pwede yung simple bypass na ano. Pwede siya, kaya lang hindi maraming makukuha. Tsaka ang target, kasi we have to identify talaga yung sinasabi mong target na tao. Parang kahit wala siya doon, we can get him. Kasi pag in-identify natin yung sa search warrant, so yung subject ng search warrant, may nakuha doon sa bahay niya, kahit wala siya doon, pwede natin siyang kunin. Pag-usapan natin para medyo maganda yung... Inikutan ng mga PDEA operatives kasama ang kanilang undercover asset, Mission X at Bitag ang target area. Matagal na ba to? Matagal na to. Ilang taon na to. Yan, mga scholar yan. Yung mga naktayo na yan. Ayan o, puro scholar yan. Dito naman kumukuha yan sa White House kung tawagin. Tawag namin dito Malacanang. Friday the 13th ng Abril, araw na nakatakdang paglusob sa nasabing drug den sa Barangay Ususan, Taguig. Sa bisa ng search warrant na inisyu ng Regional Trial Court, Manila Branch 33, pinagplanuhan ang detalye ng isasagawang paglusob. Good afternoon, gentlemen. So ito yung sketch natin, no? Hinati ko na kayo sa dalawang team. Alam nyo na kung sino-sino kayo, okay? So yung first team, dito papasok or dito papasok. Pagkabigay sa atin ng go signal, doon natin i-serve yung search warrant. Okay? So yung team na in charge dito, sino yung team na in charge dito? Okay, kay Master Sergeant Morales kayo, ha? Tapos yung other team sa akin kayo. Okay. Kinakailangan maingat, kinakailangan mabilis. Alam niyo naman yung area, brief ko na kayo a while ago. Hindi tayo pwede magkamali. Okay? Ang importante, gawin natin yung pinagagawa sa atin ng korte. Yung taong dapat natin makuha, may ebidensya, kunin natin. Meron pa tayong ibang kasamang tropa. Mag-ingat kayo dito sa dalawang ito dahil itong drug personalities na to, base sa impormasyon na binigay ng informante, may bolo, may barel. Okay?
Gagamitan natin siya ng nararapat na nagkaroon ng confrontation. Konting ingat lang. So we will now proceed from here. Punta tayo ng Bikutan. So, wala nang question. Kung wala nang question, mag-prepare na kayo. In 5 minutes, alis tayo. Okay. Okay, sinasagawa na ngayon yung planning. Mahalaga to dahil 18-man team to na binubuo ng mga SAF and other combined PDEA agents. So pinag-uusapan yung kanilang strategiya. Ang bitag dito will be an observer doon sa kanilang gagawing operasyon. Meron ng search warrant na nakahanda. So at this point, nagkakaroon na sila ng final briefing, checking, at saka coordination para nga naman maiwasan yung mga crossfire. Dahil ang balita, ayon doon sa aming informant, armado din yung grupo na papasukan. Yung tactical operations nasa sa kanila. While kami sa bitag, kasama ang grupo ng Mission X, pinagmamasdan namin, pinakikinggan namin na maigi, mahalaga kasi rito naiintindihan yung movement sa mga ganitong mapanganib or risky operations dahil hindi ito ordinaryong lugar na papasukin. For the first time, nagkaroon ng pribilehiyo ang grupo ng Bitag at Mission X. Maliit na lugar pero masyadong masalimot dahil halos lahat ng tao doon ipasok sa ipinagbabawal na gamot. Labas kayo, perimeter. Perimeter sa inyo. Ang mabilis yung issues natin. Kailangan matandahin ka sa mga mukha dahil pwede tayong kuyugin dyan. Ilang beses na natin pinasok yan. Nasa bahagi ng Pasig na ang grupo ng Bitag, Mission X at ng mga PDEA nasa unahan. May tuturing isang mapanganib na operasyon itong gagawin namin. Gawa nga ng droga ang pinag-uusapan. Simpleng operation, ika nga. Pero anything can happen. So sa amin, lahat ng pag-iingat gagawin ng Bitag, being the media exclusive na nagko-cover dito sa raid na to, ang pag-iingat nandyan. Subalit, ano man ang ingat mo kung minsan nangyayari mga bululyasong hindi inaasahan. Yan ay pinagdadasal namin, wag naman. Kung lumaban yung mga tao doon sa target area, then mapipilitan ng PDEA na paputukan sila. Or kung hindi naman lumaban, mas maganda. Sana naman, hari nawa ay hindi man laban itong mga tao na ito. Dahil everything will go smoothly, mabilis. Malapit na sa target area, tumimbre na ang PDEA undercover asset na nauna na sa target area. Positibo, nandoon ang kanilang mga target. Ito isang bahay. Tayo, isang bahay. Ito isang bahay. Kanan. Kanan. Yan. Nabalap. Yun. Nabalap. Okay, secure to, apat nandito na sa kabila. Grupo, mukhang hinihiwalay lamang yung mga dapat ihiwalay. Ano nandito? Ito yung sinasabing target area na pinasok kayo ng grupo ng PDEA tsaka ng Bitag at Mission X. Ito yung sinasabi ng asset na ito na nagiging drug din at the same time may mga video karera. Itong unang bahay na ito nabanggit din ng asset ng aming informant pero walang laman, parang walang tao, parang nagpulasan. Kaya kagad na tumakbo yung PDEA, yung team B ng PDEA doon sa likod. May bahay doon sa likod at doon na nakita isang batsa ng marijuana na nire-repake. So may mga nahuling suspect at may mga nahuli rin mga tao dito sa gitna. So parang cluster of houses ito dito sa looban na ito. Sa
Sabukana pa lang, eto ang tumambad sa amin. Kala ba isang block? So, anong balak mo? Research ka na? Tawag mo na yung barangay chair. Alright, okay. So, ganitong the usual situation pag nagkakandak ng raid, kahit anong law enforcement agency, NBI, PIDEA, CIDG, or sino man, the thing that they do bago mag-conduct ng search, tinatawag muna yung barangay, kagawad ng barangay. Yan ang proper, which is sinusunod naman ng PIDEA yan. So, although sinisecure muna yung mga nakita, they're not necessarily suspect, kaya lang tinatabi muna until pagdating ng barangay, tsaka isasagawa yung pagsisearch sa bisa nung tapresenta ng search warrant. Ilang minuto lamang ang aming hinantay at dumating na mga barangay kagawad ng ususan. Walang sinaing na sandali ang mga operatiba ng PIDEA, Mission X at BITAG. Kanya-kanya na ang pwesto sa paghahanap ng illegal na droga. Hindi yung aparador? Hindi ah. Pero bahay mo to? Bahay po ito. Pero kanya-kanyang parador yan. Hindi ko aparador. Paano nakilagay lang ng aparador yung... Kanino yung aparador na yan? Kanino yung aparador? Anak ko. Anak kong babae. Anak kong lalaki. Kagawad. Tapos sa baraan, ano pare? Nagkita siya, ano? Ano yan sa pag sinabing nagkita? Ito malakas ang tama. Yung mga to top nila line. Yung ginagawang brownies. Ay, yan ba yung ginagawa sa brownies? Maya-maya lang itinuro na ng mismong si Jeffrey kung saan nakatago ang mga marijuana at baril. Mababa na naman. Sige. Yan. Saan yan? Saan dyan? Bahala. Ito. Teka. Ito ha. Ano yan? Research mo na rin yung iba. Dalawa yan. Pero yun, di ba? Yung ano ha? Di ba na pare? Ayan ha. Cabinet. Ano ha? Suspect ha? Okay. Ilaw. Bricks. Diba? Diga? Ito pa yung isang ano? Ito ba? Subalit, etong si Kulokoy, panay ang hirit at tanggi. Hindi daw sa kanya ang mga droga. Okay na dyan, labas natin ebidensya. Pero ang may alo talaga yung pulo niya. Natulak sa'yo. Hindi akin. Hindi ako... Ilang buwan na nakaraan, nakuna kayo na surveillance ng PDEA. Ako napasok na sila. Nakakita na kayo video. Ako, kahit hindi ako Mamatay kayo. kahit may sakit ko, hindi ko talaga akin. Gagawin na. Maging ang asawa nitong si Belinda, panay ang palusot. Oh, nasukal yata yan. Tapos yan, yaman ko na kay akin yan. Yung mga... Eh. Prosesong ginagawa matapos masagawa ang search warrant. Of course, nandun yung mga taga-barangay. So, exactly, by the book, ginawa ng mga taga-PIDEA. Kumakapal na mga tao sa lugar, kaya nagdesisyon na mga operatiba ng PIDEA na tuluyan ang umalis sa area. Matapos ang 2 oras na paghahalughog ng mga operatiba ng PIDEA, positibo nakakuha doon sa isang bahay yung mga marijuana and have yet to be examined yung sachet na kung nga ba'y shabu yun. Di nga lang sila nakapagdala ng parang yung gadget na masuri kung yun ay positibong shabu. Anyway, patungo tayo sa PIDEA ulit. Another day, another success doon sa ginawa ng mga operatiba. At para sa BITAG, ay karangalan namin napasama sa ganitong klaseng operasyon na bihira, aktual sa kanilang